kami may tindahan nung kaya ito tiklop ng tiklop. Ano to? Hindi naman nagbibigay. May value pa ba ito ngayon? Meron pa to, no? Yung naging kaibigan na Hindi ko rin sigurado, pero grabe yung damit. Ay, ako'y natutuwa magkuha ng pera. Natutuwa ako. Opo. Kaya yan hindi ko kami. So, ito kasama natin si Tatay Islaw, isang 85 years old na nakatira dito sa Cuenca, Batangas, na nabuhay nung panahon ng Hapon. At siya yung magpapatunay na talagang pumunta at nanatili dito ang mga Hapon sa Cuenca, Batangas. So, ito merong prueba talaga. Papakita sa atin yung perang naipon niya nung panahon ng Hapon. Pero nakakatuwa kasi ayan, may tindahan kami noon, ito yung binabayad ng Hapon. Meron din naman nagbibigay yung mga kaibigan na nagbibigay din. Tayo, pwedeng hawakan? So, ito yung mga naiwang pera ng Hapon. Ayan. Hindi nyo po ito ginagastos? Hindi nyo pinapalit? Dami. So, ito, tingnan nyo. Ayan, naipon niya. Napakadami. Yung aking pamangkay si Rani, yun ang kapatid na nag-iasawa Hapon. Biniro ko pa nga kakoy baka naman mapapalitan pa ito. So, mga po nyo, medyo mahina na yung pandinig ni tatay, kaya hindi niya tayo masyadong naririnig pagka malayo. Wala kayong ma-interview sa Cuencang may ganitong. Oo nga. Tay, paano nyo po naisipang itabi itong mga perang ito? Ay, ako'y natutuwa magkuha ng pera. Natutuwa ako. Opo. Kaya yan hindi ko kami, meron naman dito ng isa, sa katuwaan niya na may pera, nagpagawa ng sombrerong ganyan. Ay di puro ito. Ay di ito yung magpagawa ka at makakapagpagawa ka ng kung ilang sombrero. Ang dami, tinan nyo ito. Ginawa sombrero. Ganito karami yung perang naipon ni Tatay Islaw. Nawala na yun sa sandaan na pera ng mga Hapon. So meron pa doon mga nawala. Meron pa pala doon. Ang dami ba? Meron pa pala tayo. Akala ko ito na yun. Nawala na yun sa sandaan. Wow. Kami may tindahan nung kaya ito tiklop ng tiklop. Ano to? Hindi naman nagbibigay. May value pa ba ito ngayon? Meron pa to, no? Yung naging kaibigan na hindi ko rin sigurado, pero grabe yung damit. Ito yung patunay na, ito po pera ng Hapon talaga to. Patunay talaga, nakapagtabi pa si tatay ng ebidensya. Yan ang ako magpapatunay sa inyo kami may kaibigan Hapon, marunong ng Tagalog. Oo, gabi-gabi na niya rito. Dito po sa bahay nyo nito? Dito sa bahay, napasok, di nakaungkot din yan, kami, kuwintuhan dito. Pwede mo pumasok tay. Ako'y nakaupong ganyan. Kuwintuhan kami dito sa kuwan. Wow. Hindi pa naman ganito ito. Opo. Ito ay tama ng bala ng sirapnel. Meron pa. Dili-diretso doon sa loob. Dili tama ng sirapnel. Ayan, nakita mo pa rin yan. Yan, tama din ng sirapnel yan. So, talagang mapapatunayan natin na itong bayan ng Cuenca, Batangas, talagang hindi naman sa pagmamalaki. Kami magpapatunay na kami talagang tagapoy na ito. Saksing buhay na nabuhay si tatay na meron pang kaibigan na Hapon na marunong magtagalog. Pero yung Hapon nyo pong kaibigan, mabait sa inyo. Hindi po talaga sila yung... Ay, napakabait ako. Kung nga sabi nga noon, ako ayaw ko sa mama. Kwento niya. Kaya lang, hindi rin pwede at hindi nga ako payagat, ako'y sundalo. Pero kaya kayo mag-iingat, yung susunod sa aming batch, talaga yun ang magugulo. Yun ang may paliwanag ko sa inyo. Ay kung yung hindi mabait, sasabihan pa kami ng gayon. Parang naging kapamilya namin. Binigyan kayo ng warning na susunod. Parang pinagpapaliwanagan nga kami. Pagka kayo nag-abisa ng pagsusuna, susunod kayo. Pag pinalis naman kami doon nga sa Central, ay di kami humanap na ng mapupuntahan. Ang gusto namin kung kami re-retreat o hanap na kayo doon sa malapit sa tubig. Oo nga. Mahirap pa. Ano ka mabubuhay pagka doon ka sa bundok? Ang bundok na yan, maraming paksol kung tawagin. Hanggang hukay. At dito magkaguhan ng ilang taon, may lumabas ngayong malaking, parang yun sa pag-uwi nabuksan. Hindi na lang ako nakatuloy, pero kitang-kita mong kuwan,
Baka maluwang pa sa rito ang butas na nasisilag dito. Sinasabi sir ni Paxol, yung mga pinuntahan natin. yung mga yung mga tunnel na opo. Galing nga po kami dun eh. Pero nagulat ako na nagkwento si tatay na itong mga bakas, merong bakas sa bahay nila. Ayan, yung mga tama ng shrapnel ng nung mga bala. Tapos yung bahay nga nila, ito, tingnan natin, explore natin dito. Ayan mga mga kapis pa yung mga bintana ni tatay. Na-preserve nila ng ayos. Nakakatuwa, bihirang-bihira lang yung ganito na talagang nila. Pero dito ko bumilib. Sobrang nakakabilib. Nakapagtabi si tatay ng pera ng hapon na napakadami. Buti nga sana ko isang piraso lang. Gusto ka ninyo? Ang dami. Hindi na po tatay. Salamat po ng marami. Thank you very much po. Sobrang galing na... Pero wala na po kayong balita doon sa kaibigan ninyo na hapon. Ay, wala na. Wala na po. Ang huli nagpunta diyan sa dito ay mga hapon din. Nagkataon ako'y naroroon, mga nakaputi. Yung mga buhay, yung mga, hindi, mga kakartiga di ako lang buhay. Sila pala may binabaong di umano na kwarta. Kumbaga sila ay nakapaglikom ng kwarta sa mga ninanakawan. Opo. Ayun pala ay ibinabalon. At hindi ko alam kung totoo ay may pinapatay na isang parang siyang magiging gwardiya doon. Ayun inaamoy ng hapon kaya umuwi dito. Ay doon ko natagpuan sa dita. Puro kalalaki ng hapon, nakaputi. Ang sapatos naman ng hapon, nakabukod ang lalaki. Opo. Yan, pero parang umuwi po sila dyan para hukayin yung pera. ay baka, yun inaamoy din ng mga yun siguro nung una sa natirang buhay. Na kayo magsagusay doon. Yung kasabihang kayamanan ni Amasita, gayon. Napapakinig ko noon nung ako'y napasok na ng Central. Ako naman nang gumagraduate 1950 pa ng grade 6A. Nung panahon ng Tagapon, kami may kaibigan ng Hapon. Bagong dating. Hindi marunong ng Tagalog, ay di gabi-gabi dito at parang nakikipagkaibigan doon sa kapatid kong dalaga. At tagakabot ko pa ng aking likod at ako'y mag-aapat taon noon. Ngayon, yung patuloy na pangyayaring yun, ang kwento ng Hapon, ay mag-iingat daw kami at yung duduting na batch ay manggugulo at magpapatay. Kung bakit naman yun dito na paliga sa Cuenca, nagkaroon ngayon dito ng parang checkpoint sa Mitawiran. Naggawa na sila ng kulungan nila, parang nag-ukit sila ng pader na mataas na lupa at sila doon nakakagwardya. Yun kaliwat kanan. Pag ikaw lumampas doon, nang hindi ka nagbibigay gala na yuko, huhulihin ka. Yan, di patuloy ang kanilang ganyan. Ngayon, nang dumating na nga yung manggugulo, hindi naman dito ng gulo, at doon sa kung tawagin Mambog, doon ang gulo. Tapos, ang nangyari dito, sinuna. Sinuna kami dito sa Central Dinala. Kasalukuyan noong sumipot na yung aeroplano kung tawagin si Patining. Pauli-uli. Doon sa pangyayari yon, nung aming nanay kasal dito, hindi na alis. Saka yung isang apo, yung isang matanda riyan, hindi rin na alis. Tapos yun namang isang tagariyan sa silangan din yan, naiwan ng sombrero, binalikan, pinatay yun ng Hapon. Tapos nung kami paalisin na diyan, sa kuwat naghihigpitan na nga, kami naman dito nagdaan sa bundok. Kami mag-anakan. Bago kami umalis dito, nung may nanggugulo na nga ang aking ama naririto, at kami kung sakali at may dadating na nga pa bang gugulo, lalaban yung aking ama. Awa naman ng Diyos, wala namang nangyaring ganoon.